O Pauline Canada. Okay? Anong sabi dito? Si Pauline Canada, mga kababayan, isa sa mga inakusahan. Okay? Na staff ni Pastor Quiboloy. Okay? Na because of that 1 million na bounty reward the other day, nang inalngal ni Abalos na galing daw sa private donor yung bounty, which is labag sa batas, ayon sa mga magagaling na abogado, na pag-usapan na natin yan, nung hinuli nila si Pauline Canada dahil may nagtimbre daw, nung tinawagan ni Attorney Torion, okay, na counsel nila Pastor Quiboloy, dinideny ng PNP na wala daw silang nahuli. Pero may nakakuha na video which pinresent ng SMNI na hinuli nila. Like after few hours pa nila, mga 6-7 hours yata, tsaka na lang nila confirm na may nahuli. Pero nung una dinideny nila, ano yung purpose nito? Bakit hindi nagsasabi ng totoo itong mga general dyan sa PNP? Mga palangga, ang question ko, itong si Pauline Canada, ang kaya na binabanggit dito na hinuli nila, hindi po ito nagnakaw ng kaban ng bayan. Hindi rin siya sangkot sa kidnapping. Hindi rin siya sangkot sa pulburon. Okay? Inaakusahan pa lang. Kaya sila tinutugis, di ba? Kasi hindi sila sumipot sa Senate hearing. Yun ang mga dahilan. Ang sabi ng kampo ni Pastor Quiboloy, kasama ng mga staff niya na inakusuhan, kasuhan mo kami sa hukuman at kami pupunta. At ayaw namin pumunta dyan sa Kongreso dahil kangaroo court yan o sa Senado. So, antayin namin yung kaso. Di ba hindi nila ginawa? Kasi talagang ang gusto ng gobyerno ay labagin ang saligang batas at bigyan ng grandstanding ang kanilang mga kasinungalingan. Ipinresent, 7 hours ago, ipinresent ni Abalos. Okay, etong si Pauline, later on, inamin na rin nila na okay, nahuli namin. Kaya nga pinresent nila ngayon dyan sa DILG ni Abalos Los. Ngayon mga palangga, nakatakip yung itsura ni Pauline. Sino ba tong Pauline? Ano ba ang ninakaw niya sa kaban ng bayan? It just so happened na siya ay part ng KOJC. Pinagbintangan siya. At willing naman silang sagutin ang mga kaso na ibinabato sa kanila sa korte. Pero dahil nga ang gusto ni Ontiveros, ang gusto ng mga bangag dun sa loob ng Senado, hindi, kailangan pumunta si Quiboloy kasi papahiyain nila. Di ba, alam nyo naman dun, katulad na ginawa kay Morales, iko-contempt nila. Yan yung purpose ng Senado at Kongreso. Hindi sila mga lawmakers, kundi sila ay mga, what? Mga sisikil ng karapatan. Like, ka-Eric, ka-Lorraine, attorney, Doc Lorraine. So, yaan yun ngayon. So, ano yung nakikita natin dito palangga? Question ko, deserve ba ni Pauline Canada na iharap na akala mo ay nag-manufacture ng drugs o ng pulburon? Hindi. Pero ginagawang trophy nitong gobyernong bangag na, oh wow, nahuli namin. Ang tanong, ano ang kaso ng babaeng yan? Gumurgor ba yan? Si Lisa dapat ang iharap nyo sa bayan na nang kidnap sa Turkey. Si Lisa ang kanyang kapatid, si Michael Ma na sangkot sa smuggling, si Marcos Jr. na sangkot dito sa alitagtag na protektado pa itong hinuli nilang driver na yon. My God. Huwag natin patapusin wag na natin paabutin ng ng zona na yung mga nayupak na yan. Kaya sila nababangag, akala may boom 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 na darating dyan eh. But you'll never know. Baka, baka may mga pangyayari na hindi kailangan ng boom boom boom. Baka show. Pwedeng ganon. So yun po ang ginagawa ng bangag na ito. Yung mga sindikato, ito na nga, ito, uulitin ko. Mga polis, mga sundalo, lahat kayo mga nanonood na nakikinig. I-compare ninyo, magagaling naman kayo mga polis. Itong si Pauline Canada, hindi po siya sangkot sa high crime. Okay? Si Lisa Marcos po ay sangkot sa high crime, sa kidnapping sa Turkey. May video na pinakita natin. Paulit-ulit ko na nga lang, nandiyan sa TikTok, sa Instagram, ang video niya na pinakialaman niya o binribe niya o inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin at si Teddy Boy Locsin
para isakatuparan ang pag-extract, illegal extraction sa mga bata sa Turkey. Documented. Pero walang ginawa mga hindot na mga law or hindi sila lawmakers. Okay? Mga tawatan dyan sa Congress at Senado. You compare dito sa ginagawa nilang trophy-trophy ngayon, si Pauline Canada. So, mga kababayan, walang achievement. Walang na-achieve ang gobyernong ito, kundi ang ayuda na ginagamit nila na kunyari pinamimigay, pero baka one-fourth of that napupunta sa mga tao talaga, pero yung three-fourth ay napupunta sa mga kasabwat nila. So, para pa rin nangangampanya si Bangag. Nakita ninyo? Si Duterte hindi ganito. Work, work, work. Build, build, build. Anong ginawa ni Marcos? Snort, snort, snort. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Diba? Oh, yan ang state, sabi ni Crisostomo Mariano, statement of narcotic addict. Okay. Hi, Louie. Oh, yan yung Hi, Louie na yan. Nakita nyo na yan, Casey, di ba? Catholic leaders still quiet. Baka magsalta na rin yung mga yan. You'll never know. Ito lang naman sa akin. Kami nila Mao Chitong, kami nila Ron, kami nila si Edwin, palangga ko, anytime, mayroon yan. Pag may kaguluhan dyan, pwede bumalik yan dito dahil US, Filipino-American yan eh. Ang punto natin dito, mga palangga, we talk about yung mga religious group. Catholic lahat. Maawa kayo sa bayan ninyo. Maawa kayo dahil ang inyong bansa ay nasa kumunoy na. Ang namamayagpag na lang, ang nakadikit sa mga bangag, ang negosyo na pinoprotektahan ng mga bangag, ang mga smuggler. Pero minsan nga, iniisip ko, minsan, kung gusto talaga kayong pasinghutin ng nok-nok-nok, buti sana kung masama, kung hindi lang kayo, buti sana kung kasama yung mga demonyo, kaso lang, kayo nakasingot, sila buhay. You know what I mean? Kung patas sana ang laban, na lahat singot, wala na yung lahi natin. Tapos na. Then maybe we can start a new breed. Diba? Simula tayo, pero imposible yun. Unless nagunawin ng buong mundo. Magsimula tayo ng bagong mundo. Ako, payag ako doon. Kayo, payag kayo. Total, sobrang sama na tong mundong ito eh. Lalo na yung mga bangag dyan sa Malacanang. Sobrang sama. Yes. Mataas. Ano yun? Mataas yung totoong bounty ng CI kaysa sa sinabi ni Bangag. Sabi ni Dense Scorpion. Apocalypse. Yes, Racer, gusto mo ba? Ako minsan naisip-isip po yun eh. Na matapos na itong kadyutahan nila. Kasi kawawa kayo. Kawawa talaga ang mga Pilipino. Tingnan mo, lumabas kayo ng bahay ninyo. Ganun pa rin ang kahirapan. Bago ako pumunta ng Amerika, mas mahirap ang nakikita ko dyan nung umuwi ako. Almost 2 decades ago. Mas lumala ngayon. Kami noon, alis na tayo dito kasi ang hirap ng buhay, Ngayon, tignan mo yung sitwasyon ninyo. 550, magkano? 600 ang minimum wage ng ordinaryong citizen. Not ordinaryo, construction or yung mga jeepney drivers, 1,000 lang yata kinikita nila isang araw. Sabi mo na 1,000 isang araw ang kinikita mo. Paano ka makakasurvive? Ang presyo ng gasolina, katulad ng presyo ng Amerika. Ang presyo ng manok ninyo, baka mas mahal pa ang manok dyan kisa dito sa Amerika. Dito, makuha ka ng mura-mura eh. As in, mura. Magkano kilo ng manok dyan? Comment please. Magkano kilo ng manok? Tapos ang sweldo mo lang 1,000. That's $20, Yeah. Kulang-kulang $18. And here, you compare. Although mataas ang bahay, bayad sa bahay, 'di ba? Kalating oras lang 'yan ang sweldo ng ordinaryong mga construction worker sa Amerika, maybe yung iba 20, yung iba baka 15 minutes lang nila yan. You know what I mean? Or yung pag nagtrabaho ko sa McDo, baka 30 minutes mo, 1 hour. Diba? Yung mga ganon. 1 hour mo lang yan. That's the difference. Pero kaya natin yan kung hindi nila nanakawin yung pera ng bayan.
Kasi lahat po ninanakaw. Yung mga jutang ginimis na mga lawmakers, supposedly lawmakers, mga makawat lahat, mga kawatan lahat. Kaya talagang hindi po nagbabago ang status ng mga mahihirap. Magkano? At si Edwin, 610 per day. 610 pala Palangga. 610 per day, sabi ni Palangga Edwin ko. 610. Okay, 350 sa probinsya. Tiyan mo, kaluoy pala talaga ang mga tao sa atin. 350 pesos, paano ka mabubuhay ng maayos? Kaya natin na, tama ba ako? Ito, magaling ito. Accountant yan si Palangga. Dito yan, magaling na accountant sa Amerika. Si Palangga Edwin. I mean, si Palangga. Kayang-kaya ng Pilipinas itaas ang antas ng buhay ninyo. Kung hindi na pupunta sa bulsa, magsimula sa barangay kapitan, may pagnanakaw. Papunta sa, lalo na ang presidenteng bangag. Pagbiyahe pa lang niya. 2 years? For 2 years, nasaan na yung pledges? May narinig ba kayo na isang malaking company na nag-invest at nabigyan ng trabaho ang mga tao? Wala, puro lang tuka-tuka, tukis-tukis. Ayuda, hanggang ngayon, ayuda ka pa rin. Ang ayuda, mga kababayan, dapat yan, okay, kahit sinong presidente, nandiyan lang yung mga ayuda na yan. When I say ayuda, dapat yan, kasi talagang hindi mo masisiraot ang kahirapan. Nagpo-focus siya dapat sa pagkakakitaan ng tao, livelihood program and infrastructures. Hindi niya pupunta pa siya doon para mag-ayuda. Anong ibig sabihin yan? Epal. Pakitang tao na nag-ayuda siya. Pumunta kayo sa ibang mayayamang bansa. Hindi yan trabaho ng presidente na mamimigay ng supot-supot na bigas. Katsipan yan. Yan ay pang third world country o pang bangag lang yan. Enough for that. Maraming mabuting pwedeng gawin ang isang leader, ang isang presidente na mas makakapagbenepisyo ang pangkalahatan. Pero mga kababayan, paano ka magkakabenepisyo? Okay? Pagkaan magbibenepisyo ang pangkalahatan? Ang intensyon nila, makipagsabwatan sa smuggler, sa pulboronic, yung pogo na yung mga sinasabi nila, yung sila Alice Go at yung kung ano-ano pang mga isyo dyan sa pogo, isa lang po ang ibig sabihin yan. Kompetensya. Kasi ang gusto ni Bangag, ang gusto ni Lisa, sila ang Lord. Well, sila na nga ang Lord sa gambling Lord. Sa kanila lahat, umiintrega. Remember, sinabi ko sa inyo, ayon sa ating puting ahas, this was last year. Si Altenco ay nagbibigay ng 150 million according to my puting ahas, according to our source, nagbibigay daw ng 150 million dito sa PSG na I think baka naligwak na yon, you know? Kasi marami silang niligwak dahil tamang hinala. Nagbibigay ng 150 million kay Lisa every week. Every week. So wag kayong umasa na mababago ang buhay nyo sa Pilipinas. Kung gusto nyo magbago ang buhay nyo, get out from your house. Speak up and start the game. Game of Thrones. Diba? Ano? Puro lahat panggigipit. Puro lahat pagnanakaw. Araw-araw na lang nagnanakaw. Ang sabi, 300 lang po sabi ni Palangga. 300. Asan na yung 300? Sabi ni Marie, 300 lang po madam, labas na pagkain at gasolina. Paakyat pa sa bundok habang sila nakalusay ng kabanang yan. Yun na nga Palangga, kaluoy ka mo 300 pesos lang ang sinisweldo nyo. Kung ako presidente nyo Palangga, yan ang una ko talagang gawin. Taasan lahat ng sweldo ninyo. Sisingilin ko, katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, na tutuliin niya si, pangalan nito, si Lucio Tan. Diba? At yung Mylong, at yung Dunkin Donuts. So, nagbayad kaagad ng kanilang taxes. Ito yung nangyayari, mga kababayan, in the past, na nakakalusot ang mga malalaking negosyante na hindi sila nagbabayad ng tax kasi kasabwat ang nakaupo. Okay? Sa panahon ni Duterte, tutuloyin sila lahat kung hindi sila nagbayad. Kaya kung ako nga, nalagpasan ko yan si Pangulong Duterte. Kung pwede, magkano sweldo nyo ngayon? 300? Times 5 kayo kaagad Palangga.
Kasi doable yan. As long as ang presidente mo, hindi ka nagnanakaw. Magkakaroon lang ang wala tayong budget kasi ganito, kasi ganyan. Kasi ang thinking nila, hindi para sa inyo, kundi para nakawin, i-transfer sa offshore accounts. Ito lang, pinag-usapan namin ni Attorney Glenn Chong. Di umano, ito si George Garcia, may dineposito ng mga offshore, sa offshore accounts niya, whether siya or kasabwat niya, 1 billion. Diba? 1 billion. So, my goodness. Ibigay ko na yan sa inyo lahat. Alam mo, ito lang pag minsan ako, nagkakape-kape ako palangga, sabi ko, bakit pa putang ito mga to? Hindi sila nabubusog. Ako maka-coffee lang ako, makakain na ako. Masaya na ako eh. Bakit may mga si Tambaluslos, ilan na ang bahay sa Forbes Park? Kung saan-saan pa sa Paris, kung saan-saan ang mga property sila sa Amerika, multi-billion, baka trillion pa. Hindi naman nila maisisiksik lahat sa kanilang tiyan, pero bakit ba napaka-sugapa na mga inayupak na to? Bakit ba itong mga to walang pagmamahal sa Pilipino? Nas yung mga sarado utak, inaano nyo, nagpapaniwala kayo na si Duterte ay masama. Eh yung lolo mo, lolo digong nyo, kung yan ay magnanakaw, katulad ni Lisa Tanas at ni Bangag, ng mga Marcos Romualdez Araneta, nakabili na yan ng bahay kung saan, bakit nandyan pa rin siya nakatira? Sa kanyang bahay kung saan, yun yung bahay niya pa rin. May nakita ba kayong luxurious kay Pangulong Duterte? Of course, maliban nung siya ay hindi naman siya travel actually ng katulad ng ginagawa ni Marcos, di ba? Wala, tingnan mo si Marcos, party every night. Formula 1. Pagtatago, pagsisingot. My God, tangina. Kaluoy ka mo, lumabas na kayo lahat. At kayo ay magsalita na dahil pag hindi kayo lumabas lahat, ako lalabas. Ako maglalabas. Punyeta. Okay. Yeah, yung sona ko, sabi ni Ana Maris. Hindi pwedeng walang sona. Abangan nyo yun. Sa araw mismo, tatapatan natin yan. Tatapatan natin yung sona na yan. Myla, si Pinoy noon, nag-PDAF lang siya. I mean, hanggang dyan lang ang kanilang pangungurakot. Ngayon, lahat ninakawan nila. Grabe, sabi ni Myla DB. Oo. Kahit pa paano, may kahiyan pa si Noynoy eh. Akala natin si Noynoy na ang worst president. Ito pala ang super-duper worst. Kaisa-isa sa mundo. Ang pagiging alagad ng impyerno. My goodness. 90, napapag-usapan na natin yan palangga. Pati Comelec, luto na, panalo na. Okay? Martin, sila ang pamilya na yan eh. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, uulit-ulitin lang natin, ipapaalala lang natin sa inyo. Si Marcos, si Lisa Tanas, may koleksyon sa mga sa Pagcor at sa lahat ng mga casinos at sa Pogo. Hindi yan totoo. Kasi kung si Marcos Jr., talagang gusto niya hindi kayo matigil na itong mga sugal-sugal na ito, isang stroke lang yan. Isang pirma lang yan, tapos na yan. Ang mga smuggler, madali lang huliin yan. Paano nila huliin? Kamag-anak nila. Paano nila huliin? Dahil ayon nga sa report ni Clarita Carlos at ayon sa mga naiulat natin based sa ating mga informante, si Martin Araneta ay ang prinsipe ng Bureau of Customs. Si Lisa, lahat ang nagpapatakbo ng pagnanakaw, pang-extort, pagtatara ng sobra-sobra dyan sa Bureau of Customs. Smuggling, Diyos ko po. Ang ngangabels ko dito, Diyos ko po dito lang. Ang dami kong energy. Paulit-ulit na lang mga kababayan. Malapit na daw yung showing ng Pope, sabi ni Tariray. You'll never know. Hindi natin alam. Kasi ang buhay ay, unpredictable. You'll never know. Baka ngayon na, mamaya, bukas, makalawa. Sabi ni Grace Sagard, people power. Nasa mga kamay ninyo ang power to better your life, mga palangga. Paano nyo ito mga polis, mga bruskong-brusko na ito eh. Ayaw pa kasing mag-speak up eh. Lumabas na kayo, uy. Mga AP, lumabas na kayo. Petikin kayo mga itlog nyo. Gusto niya. Lumabas na kayo, parang pitik ni Inday Maharli kayo mga itlog nyo. Kaluoy, maluoy ka mo. Maawa kayo.
Dahil pag nagkaroon tayo ng presidenteng bago, kailangan, alam ko, I know from here, na pag nagkaroon tayo ng bagong presidente, mas better, mas mararamdaman nating lahat. Kasi nakita niyo yung struggle eh. Nakita niyo yung ginagawa sa atin eh. Kung hindi niya aayusin lahat kayo, sabi ko, magbo-bold star na lang ako. Magpapapayat pa ako ng bonggang-bongga. Magbo-bold star na lang ako sa December. Pero inumpisan ko, meron tayong AI bold star dyan. Pwede na yan, pwede nang pagyagaan. Pwede na kayo mag-imahinasyon. Diba? So, it's up to you. No, resign. Hindi magre-resign yan, Palangga. Binaboy nila ang Davao, sabi ni Hakbang ng Maisog, Vancouver. Binaboy talaga nila. Alam nyo, hindi epekto yung resign na yan. Ang epekto dyan, isang kembot, isang boom, boom, boom. Malay nyo, manggaling sa akin yun, o manggaling kay Attorney Glenn, o manggaling kay, sa inyo. You'll never know, mga darling. Okay? Si Mao Chitong, may bago si Palangga. Kung tinatawag na tayong lahat para mag-marcha sa kalsada, sasama ba lahat? Type yes para malaman natin kung sino ang willing ipaglaban. I love that. Ayan, sabi ni Palangga, type yes. Gusto niyo ba mag-marcha at mag-speak up day? Comment na yes para malaman natin kung sino. Mr. Tesla, hindi pa ako bayad Hindi pa ako bayad. Okay? Pangkape or salad. Tesla ka rin ba, Palangga? Take care always. Stay healthy, strong. We need you to fight for all of us. Thank you, Palangga. Okay, thank you so much. Okay? Doon ulitin ko lang mga kababayan, yung mga gusto kong para sa book ni Attorney Vic Rodriguez, mag-email lang po kayo dyan sa maharlikanetwork@protonmail.com. Okay? Di ba pa pala naayos? Ipa-flash natin kung saan-saan niyo pala bilhin sa iba't ibang bansa ito. Pero so far sa US, ako muna, ang alindog ko muna mag-email kayo. You have to read this, you have to have this copy, hanggang saka duduluhan ng inyong apo. Kasi itago nyo yan, alagaan ninyong libro dahil yan ay history. Nandyan lahat ang ebidensya. So you have to get your copy. Pero wala pa po yung actual copy sa akin. I'm just waiting. Okay. Ano yun? Wala na catch. Yes daw. Tignan natin dito mga palangging. Yes. Sino dito? Yes. Ang daming gustong mag-yes. Gusto nyo ba lumabas sa kalsada? Ayan naman pala okay. Ito yung tanong ko sa inyo. Pag meron bang isang personalidad, dalawa na personalidad na magsabing, nandito tayo sa Maharlika Village, nandito tayo sa Maynila, samahan ninyo ko, magpi-prayer rally tayo. Ito naisip ko lang. Get ready. Okay? Magdala kayo ng flaglets. Yung malilit na flag. I hope, mayroon akong flaglets dito kaya nandoon okay? Magdala kayo. Yan, dapat, bawat isa, kung ready na kayo, pag may isang personalidad, sinong ready dito na lumabas? Okay? Bahain natin ang Maynila. Bahain natin ang buong Pilipinas. Get your flag now. Okay? Get your flag dahil pag may mga nag-speak up day na, pag may nanguna na, let's say, mga Catholic Church or whatever religious group, dapat lahat kayo may flag. Ang ganda niyan. Pag nagkaroon pag kinuha ng international media, historical yan sa buong mundo. Na flooded ang buong Maynila, flooded ng mga flag ng Pilipinas, Davao, Luzon, Visayas, Mindanao. Raise your flag, sabi ni Handsley. Yes. Kailangan, or kung wala kayo pambili, dahil mahirap din talaga tayo, kumuha kayo ng bond paper. Palangga, ginagawa ko yan ng bata ako. Kuha kayo ng bond paper, kumuha kayo ng stick, or popsicle stick, maliit lang, kahit ganito, masyado na itong malaki. Flaglets lang. Pwede na rin yan. Ganito, half of bond paper. Ganito. Wag na yan. Okay, eto. Gumawa na kayo ngayon, half ng bond paper, lalagyan nyo ng papel na dyan, mag-drawing kayo. Tapos kakanta tayo, ano man yung kanta natin dyan, pagdating ng kung sino man ang manguna dyan. Ipakita ninyo, dito lang natin makikita yung ating sentimiento. Speak Up Day. Luzon, Visayas, Mindanao.
Kayong mga police, AFP, teachers, nurses, doctors, construction workers, mga tindahan, get your flag now. Ipakita ninyo. Kahit nagtitinda kayo, bukas nagtinda kayo, get ready kasi you'll never know na lahat magsispeak up na. Ang ganda niyan. Matatalagay na naman tayo sa buong mundo na nagkaisa tayo. And I hope, last na yung pagkakaisa na yan, na paglabas sa kalsada, talagang ang susunod, kung ano man ang mangyari, gawin nila yung tama para sa bayan. Nakakapagod na makipaglaban pa lang nga. Napapagod na ako para sa inyo. Kasi kayo yung kawawa. Uwi ka sa bahay mo, wala kang pagkaon. Kaya na tayo nagsusumikap, di ba? Lahat naman tayo dito sa akin na nanonood. Nasa lang ako, sobrang yaman kayo. Bakit ganito yung emotion ni Marlica? Sukang-suka po ako sa kahirapan na nakita ko sa Pilipinas. Sukang-suka ako na kung pwede ko lang, I wish I can save the world. Paglabas mo pa lang, may nangingi. Nakita mo si tatay, si lolo, nagtinda ng ganito. Hindi na, kaya nga yung mga vloggers na mga iba, yung content nila is nagbibigay. Although, we call that, anong tawag doon, ang term doon? Alam ni Edwin yun, kung nandyan pa siya. May term dyan, yung ginagamit yung kahirapan, tapos I can't think right now. Okay? May term dyan. So, ginagamit ng mga vloggers yung kahirapan para matulungan. Okay lang yun, basta malaki ang bigay nyo kaysa naman wala. Diba? Yung mga vloggers, buti pa yung mga yan, nagbibigay. Yung iba naman, sa totoo lang, ito mapag-usapan ko ng ibang mga vloggers, ha. I'm not gonna mention names. Poverty porn. Thank you, Harry F. Yan, poverty porn. Kung kaya nyo magbigay ng malaki, alam mo yung nabubwisit ako, ito ha, itong mga vloggers na ito ha, ito buwisit na buwisit ako dito, bibigay mo ng 500, tapos yun na yung content mo.